bawat karumihan ay malilinis, bawat kamalian ay maitutuwid, at bawat kahusayan ay mapapabuti. So doon po pala sa pananampalataya po natin sa ating pong Panginoong Diyos, hindi lamang po yung isang aspect ng ating pong karakter ang ma-enhance or mabuboost bilang Kristiyano po mga kapatid, bilang mananampalataya kay Kristo. Ito po ay sakop niya po lahat ng ating pong aspect, maging physical, mental, social, and especially po sa ating pong spiritual. No? Ganun na rin, ang panalangin po mga kapatid at ang pananampalataya, kumbaga nagkaka-intertwine po ito mga kapatid na hindi lamang tayo puro panalangin and samahan po natin ito ng pananampalataya, ay magkasama po mga kapatid. At ang mga ito ay dapat sabay na pag-aralan. Sa panalangin ng pananampalataya, may isang siyensyang buhat sa Diyos. Ito ang siyensyang dapat maunawaan ng lahat nang may nasang maging tagumpay ang gawain sa buhay. So yun po pala yung isang pinaka-importanting recipe na tinatawag po pagdating po sa atin pong pakikipag-usap sa atin pong Panginoong Diyos, na hindi lamang po tayo puro panalangin. No? Magkaroon din po tayo ng pananampalataya, magtiwala, and ganoon na rin sa ating sarili, mag-take actions po tayo mga kapatid. Huwag po natin hayaan na yung panalangin lamang iasa po natin sa ating pong Panginoong Diyos, no? Na kumbaga parang naghihintay tayo doon sa biyaya. Parang katulad kay Juan Tamad, no, na humiga lang siya doon sa ilalim ng puno, hinintay niya lang na mahulog sa kanyang bibig yung ubas. Parang wala talaga mangyayari doon mga kapatid, no? Na kung hindi tayo mag-take actions doon po sa ating pong panalangin, doon po sa ating pong inilalapit o idinudulong po sa ating pong Panginoong Diyos, ay wala po talagang mangyayari. Ang isa pa tayo, parang ang nangyayari kasi sa atin, nagpipray tayo pero hindi natin to pinaniniwalaan na kayang ibigay to ng Panginoon sa atin. So makikita natin dito as we continue, na yung dapat talaga pag tayo ay nananalangin, may kaakibat na pananampalataya, which is parang sinasabi natin, pag nananalangin tayo sa Panginoon at sinamahan natin ito ng pananampalataya na ibibigay ito sa atin ng Panginoon, yung trust natin, ganun na lang. Kasi ang pangit naman na sinabi mo, Panginoon, iniling ko po na sana ay makapasa ako sa exam na to. Pero parang wala ka rin namang tiwala na makakapasa ka. Din parang nagda-doubt ka pa rin na makakapasa ka dun sa exam na yon. Ang isa pang reason bakit tayo minsan nagda-doubt, kasi hindi din tayo gumawa ng paraan para sa atin. Yung nga, parang imposible na malaglag na lang, or though possible, pero matagal bago yun. Tsaka hindi mo kasigurado na sa bunganga mo ba talaga babagsak yung apple. So, nandoon yung pananampalataya natin, pero at the same time, tayo rin ay gagawa din ng paraan para magkaroon, kasi hindi naman bigla-bigla talaga yun, diba? Okay. Atin pong tuloy mga kapatid. Sinabi po ni Kristo, kaya nga sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at inihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na. So yun po pala yung sinabi po sa atin ng ating Panginoon Diyos, no? Na sa ating pong panalangin, sa lahat ng mga bagay na ating pong idinadalangin sa ating pong Panginoon Diyos, no? Magsisampalataya po tayo sa ating pong Panginoon Diyos na ito'y kanyang diringgin. Ito'y kanyang sasagutin. And huwag po tayong mainip na ito'y tumagal ng araw, linggo, buwan, taon, decades. Ito po'y ibinigay na kanyang pangako na ito'y atin pong makakamit. No? Ito po yung kanyang sinabi na tayo po'y magkaroon ng pananampalataya na ang atin pong lahat ng dalangin at ang atin pong lahat ng diringgin or hinihingi sa ating pong Panginoon Diyos ay atin pong makakamit. Diba parang sabi nga, di ba minsan madalas nating sinasabi, bahala na si Batman. Di ba? Ibig sabihin, pag sinabi natin kasi yung phrase na yon, talagang aasa na lang tayo sa kung ano ba yung mangyayari or magiging result. Talagang So, bahala na tayo. Bahala na talaga. So, parang ganun yung mangyayari. Pero,
alam niyo po yun na parang tinatanggap mo na kung hindi mo bawa sa sa isang event, kapag sumali ka sa isang contest, tapos nag-perform kayo, ganyan, tapos sabi mo, bahala na si Batman. Di ba parang, kumbaga, hindi mo iniisip agad na mananalo ka na. Tanggap mo na rin kung matalo ka ba o manalo ka. Pero hindi daw ganun pala yung sa pananampalataya. Katulad ng sinabi ni Joshua kanina, no? Na sabi po ng Panginoon, kapag tayo ay nanalangin, kapag tayo po ay humingi sa ating Panginoon, magkaroon po tayo ng pananampalataya na ito po ay yung panalangin natin ay dinig na at ipinagkaloob na ng Panginoon sa atin. Yun po yung tunay na ibig sabihin ng pananampalataya, mga kaibigan. Ibig sabihin, tayo po ay may buong pagtitiwala sa Panginoon. Pero minsan mapapatanong tayo, bakit hindi binigay ng Panginoon sa atin yung panalangin natin? Or bakit kaya tayo nag-aantay doon sa panalangin natin? Kasi paulit-ulit po nating sinasabi, mga kaibigan, na ang panalangin o yung mga bagay na hinihingi natin sa Panginoon, minsan nakakabuti sa atin, pero minsan hindi nakakabuti sa atin. So, alam ng Panginoon, alam po natin na God is all-knowing, at alam po niya kung ano yung best para sa atin, kung kailan ito best ibibigay. Katulad po ng pagkakataon na sa buhay natin, meron tayong mga hinihiling pero hindi binigay ng Panginoon, kasi hindi yun para sa atin. Ano po? Sa pagpatuloy po natin, sabi dito, nililiwanag niya sa atin na ang ating pong paghingi ay dapat maging ayon din sa kalooban ng Diyos. So, tandaan po natin, hindi lahat ng gusto natin ayun yung kalooban ng Panginoon para sa atin. Dahil nakikita po ng Panginoon na hindi ito para sa atin. Hingin ang mga bagay na kanyang ipinangako at anumang bagay na tatanggapin natin ay gamitin sa paggawa ng kanyang kalooban. And meron din pala na isa pang dito, no, na kapag binigay sa atin ng Panginoon yung hiniling natin, dapat ay ibalik din natin yung papuri sa Panginoon, and at the same time, gamitin natin ito sa mabuti. Kasi minsan, halimbawa, Panginoon, payamanin mo naman ako. Tapos yung purpose mo pala, kaya ka humingi ng kayamanan is para lang sa sarili mo. Diba? So, makikita natin na meron tayong mga desire sa ating mga puso na sa sarili lang natin. And sinasabi ng Panginoon na kailangan din pala natin i-share sa ibang tao yung mga nare-receive nating blessings mula sa Kanya. And may gusto rin ako i-share dyan na minsan yung ating pong panalangin and once na ito ay sinagot ng ating pong Panginoon Diyos na hindi na ayon dun sa ating pong kalooban, ay parang parang nagtatampon, nagagalit na bakit iba yung naging result sa gusto ko, di ba? Kasi doon parang nawawalan tayo ng tiwala sa ating pong Panginoon Diyos na, Panginoon, ito po yung gusto ko, bakit ito yung binigay mo sa akin? May mga ganyan instances po sa ating pong buhay na bakit, Panginoon, ito yung kaloob mo, bakit ganito? Diba? Sabi po dyan, ito po yung sabi po dito sa ating pong talakayan, yung ating pong kalooban na gustong ihiling sa ating pong Panginoong Diyos ay hindi po yung gustong maging kaloob ng Panginoong Diyos sa ating pong buhay. Kung ano yung mas makakapagpapaganda sa magiging takbo ng ating pong buhay. Minsan may mga decisions po kasi talaga tayo mga kapatid. Pagdating sa prayer na talagang sabi nga ni Sister MG na para sa sarili lang natin. Hindi siya yung may benefit. Ganun na rin sa ating pong Panginoong Diyos. No? Na sabi nga doon sa Bible verse na whatever you do, whatever you eat, do it for the glory of God. Ayan. So yung ating pong panalangin ay ganoon na rin makapagbigay kaluwalhatian sa ating pong Panginoong Diyos na once na ma-receive po natin, ay ibalik din po natin sa ating pong Panginoong Diyos. Tsaka parang nag-aaral kasi tayo ng selfish thoughts sa mga panalangin natin. Kaya minsan siguro niisip ko, baka kaya hindi pinagkaloob sa akin ng Panginoon kasi iniisip ko para sa akin. Para sa sarili lang. Para sa sarili lang. At hindi, siguro sabi ng Panginoon ay hindi yan para sa iba kasi yumabang ka pag yumaman ka eh. Kaya siguro daw pinapayaman ng Panginoon. Pero alam niyo po mga kaibigan, may mga ganun talagang pagkakataon sa buhay natin. Mapapaisip tayo ng ganyan. Pero kung marami po kayong mga questions, pwede po namin kayong matulungan, mga tanong sa inyo pong buhay na gumugulo sa isip ninyo, pwede nyo po kaming
tanungin, o di kaya naman kung hindi po natin masasagot sa oras nito, pwede po namin yan itanong sa atin po mga pastors na kasama po din natin dito pa sa ating ministry para po masagot ang inyo pong mga katanungan. And alam mo, meron kaming programa sa mag-plug in lang, mag-ano lang din sige ako, no? Meron kaming programa sa Hope Channel North Philippines na ang title po ay Let's Pray Pilipinas. Dito, kami po ay nagko-collect ng mga prayer request, ng mga praise reports nila, or yung mga prayer ng pasasalamat nila. And nakakatuwa kasi alam mo yun, Brother Josh, no? Yung mga prayer request nila noon na na-receive namin, binabalik nila sa praise reports. Ibig sabihin, yung mga pinanalangin nila noon, sinagot ng Panginoon, and iyon ibinabalik nila sa pamamagitan ng mga pasasalamat na pananalangin. And marami na rin po kami mga stories na nabasa or na natanggap from our mga nanonood din po, mga viewers natin, na talagang sinabi nila doon na sila ay nagtiwala, sila ay nagkaroon ng pananampalataya sa Panginoon na ibibigay sa kanila yung panalangin na yun. Meron din mga tao na nagkasakit sila ng cancer, pero after a year, 2 years, or ilang years, gumaling sila. Dahil nagkaroon sila ng faith na sila ay papagalingin ng atin pong Panginoon. So sa atin pong pagpapatuloy, para sa kapatawaran ng kasalanan, sa banal na espiritu, sa pagka mapagpigil na gaya ni Kristo, sa karunungan at lakas na gawin ang kanyang gawain para sa kaloob ng kanyang pinangako, maaari nating hingin. Kung magkagayon, sasampalataya tayo na ating tatanggapin at ibabalik ang pasalamat sa Diyos na tinanggap na natin. Hindi natin kailangang humanap ng panlabas na katibayan ng pagpapala. Minsan kasi, di ba, naghahanap pa tayo ng evidence para lang ma-prove na binigyan tayo or sinagot na ng Panginoon yung panalangin natin. Pero sabi dito, hindi pala natin kailangan maghanap ng katibayan or ng evidence. Sabi din po, ang kaloob ay naroroon sa pangako at tayo'y nakatitiyak na ang ipinangako ng Diyos ay kaya niyang isagawa. At ang kaloob na nasa atin ay mauunawaan sa panahong kailangan natin. Ayon po ito sa Education, pages 257 to 258. So sa mga nabasa natin, sabi po, ang panalangin ay mayroon pong kapangyarihan kung ito po ay sasamahan natin ng pagtitiwala at ng atin pong pananampalataya. Kaya sa oras na ito, tayo po ay inaanyayahan na lumapit sa atin pong Diyos na mayroong tiwala, walang pagdududa at maghintay sa kanya pong pagsagot. So, Brother Josh, napag-aralan natin yung mga kumbaga yung connection ng pananampalataya at ng panalangin sa buhay natin. So, paano ba natin to maia-apply sa ating buhay? Kasi hindi lang naman though nagsabi na tayo ng ilang mga examples, pero minsan mahirap din gawin yon. So, pwede ba tayo magbigay ng ilang mga life applications para mas maunawaan ng ating pong mga listeners? Sige po, pagdating naman po sa atin pong mga application po sa atin pong buhay, kung paano po natin may apply yung pananampalataya po natin sa ating pong panalangin, ay unang-una mga kapatid, wag po natin kalimutan na tayo po yung magkaroon ng daily time prayer sa ating pong Panginoong Diyos. Maghanap po tayo ng available time sa ating pong buhay, araw-araw, na kausapin po natin ang ating pong Panginoong Diyos, no? Yung ibang mga kapatiran or kaibigan po natin ay naglalaan po sila ng oras pagdating ng mga time ng alas 12 or di naman kaya 3 a.m. talagang nagigising po talaga sila na makipag-usap one-on-one ng mataintim sa ating pong Panginoong Diyos, no? Na doon sa time na yon ay mas nararamdaman yung pananampalataya or yung presensya ng ating pong Panginoon Diyos sa atin. And ganoon na rin, yung ating pong buhay, maging personal testimony po tayo sa ating pong mga nasasakupan sa ating pong nakakasalamuha, na yung ating pong prayer ay maging number one weapon po talaga natin sa ating pong mundong ibabaw na to, na kung saan ay talagang maraming challenges, maraming pagsubok na dumarating. But then, yung ating po bang pananampalataya
ay talagang firm po talaga sa ating po Panginoong Diyos. Meron ako, speaking of prayer time, meron akong nakilala, isa rin siyang pastor ng ating pong Adventist Church, pero siya, nakalimutan ko kung saang bansa siya, kasi naging speaker namin siya dati sa Week of Prayer. And sabi niya, isa sa mga pinipreach niya talaga ay yung magkaroon nga ng intentional time kasama ang Panginoon. Kasi, di ba sa gitna ng pagod natin sa ating everyday life, parang kapag pagtapos na ng work mo or di kaya naman ng school, gusto mo na lang mag-rest, pero nagsi-cellphone pa tayo, di ba? So parang merong mga specific na oras tayo sa ating mga sarili, sa school o di kaya naman sa work. Bakit hindi natin kayang bigyan ng oras yung Panginoon, di ba? Hindi naman hiniling ng Panginoon na 1 oras, 2 oras eh. Ang kailangan niya lang is yung quiet time with Him. Alam niyo po kasi minsan, may mga tanong tayo sa buhay natin na masasagot pala natin through intentional time with God. Itong intentional time po na tinutukoy natin, ito po yung pagbabasa ng Bible. Hindi lang po pala prayer ito. Kailangan nating basahin ng Bible, magkaroon ng mga realization sa atin pong buhay, at lalong higit makipag-usap po tayo sa ating Panginoon. And balikan po natin yung nabanggit ko kanina, no, si Pastor McLaferty. Ang kanya pong naikwento sa amin noon, kahit saang parte siya ng mundo pumunta, nagigising siya every 3 a.m. Imagine, dito sa Pilipinas, yung 3 a.m. natin, ibang oras sa ibang bansa, di ba? Then, kapag pumunta na naman siya sa ibang bansa, ibang oras na naman yon. Pero, ang nakakapagtaka daw talaga, nagigising siya tuwing 3 a.m. Anumang bansa siya pumunta. Alam mo, parang sinasabi niya na ginigising siya ng Panginoon na eto na yung oras para kausapin mo ako, ganyan. So, tayo din po, medyo sa umpisa, mahirap talaga mga kaibigan. Mahirap na magkaroon tayo ng time. Pero alam niyo po yun, once na masanay tayo, once na i-set na natin yung mind natin na itong oras na ito, kasama ko ang Panginoon. So, magkakaroon tayo ng mas maayos na sistema kung paano natin kakausapin yung Panginoon. Pero hindi naman necessary na kailangan talaga natin na yung, kumbaga, mababurden pa tayo para lang makipag-usap sa Panginoon, Why not give intentional time sa Panginoon? Yun sa time na hindi na, kasi minsan gusto natin makipag-usap sa Panginoon sa kalagitnaan ng oras, busy sa kalagitnaan ng araw, busy ka doon, di ba? So, ba't hindi po tayo maghanap ng time kung saan medyo okay na tayo? Kasi kapag marami pa tayong iniisip, hindi rin magkakaroon tayo ng quiet time sa Panginoon. Walang peace of mind. Ayan. So, yung tinuturo sa atin dito mga kapatid ay yung pagiging intentional po natin sa ating pong pananampalataya, ganoon na rin sa ating pong pananalangin, no? Yung ating pong personal life, although yung personal life po natin sa ating pong mundong ibabaw, ganoon na rin yung personal life po, spiritual sa ating pong Panginoong Diyos. And ganoon na rin, dagdag application po natin sa ating pong buhay, talagang maging intentional, mag-take action po tayo sa ating pong pananalangin, and yung ating pong mga kamalian sa ating pong gawa or sa ating pong minsan po kasi ay tayo nananalangin pero yung action po natin ay mali. Hindi po ba? Parang taliwas siya dun sa ipinanalangin mo. Kumbaga, nanalangin ka na, Panginoon, gawin mo kung mapagpabuti sa araw po na ito. But then, ikaw ay talak-talak, di naman ganon, or di naman kaya parang nagsasalita ka patalikod sa iyong kapwa, ay parang hindi akma yung panalangin mo doon sa action na iyong ginagawa. Kaya naman mga kapatid, magkaroon tayo ng assessment sa ating sarili, no? Na once po na tayo ay nanalangin, ay talagang sa puso at isagawa po natin mga kapatid. Huwag po natin hayaan na mas pangunahan tayo ng ating pong damdamin. Kasi minsan yung bugso ng damdamin ay talagang biglaan po talaga yung mga kapatid. Hindi na po natin mapigilan yan. Pero once po nagkaroon po tayo ng panalangin sa ating pong buhay, magkakaroon po tayo ng peace of mind. Yung ating pong pagiging kalma sa lahat ng decisions ay talagang straight to the point na yung presence po ng
Panginoong Diyos ay makita po sa atin pong Alam mo buhay. yung isa sa mga nabanggit mo kanina na ipinanalangin natin na maging mabuti tayo pero yung actions natin hindi naman nakikita. Alam niyo po, isa yan sa mga pinakamahirap na panalangin talaga. Kasi kahit na sinasabi mong Panginoon na sana maging mabuti ako sa araw na sana hindi ako makapagsabi ng hindi magandang salita, no? Mahirap po yan kapag hindi natin o hindi tayo nagkaroon ng realization dun sa mga ginagawa nating mali o di kaya naman ay doon sa mga actions na akala natin ay okay, ganyan. So, kailangan din natin na bukod sa pananalangin natin, kailangan din natin ma-realize, magkaroon tayo ng reflection. Ano ba yung mga nagagawa natin na hindi maganda? Ano ba yung mga nasasabi natin na nakakasakit sa kapwa natin? Alam niyo po, pwede na nga nating ilista para, halimbawa sa araw na to, ay ganito yung nagawa ko. Ganyan. So, parang makikita natin, utay-utay, or everyday na ganito pala yung mga hindi magagandang nagagawa ko. So, pwede nating sa maliit na bagay, araw-araw, mababawasan natin yon. And at the same time, na dun din papasok yung character development natin kasama yung Panginoon. Kasi nakita natin na ang Panginoon, mabuti siyang tao. Nakita natin na ang Panginoon ay mapagmahal. Nakita din natin na ang Panginoon ay mapagbigay. Nakita natin na ang Panginoon ay ganito, ganyan, ganyan. So, maraming mga characteristics ang Panginoon. At alam niyo po, isa palagi sa mga naririnig kong message kapag Sabbath day or di kaya naman ay yung mga evangelism or yung simpleng usap-usapan lang ng mga magkakaibigan, na kapag nalaman natin yung katotohanan, parang ang hirap naman na hindi gawin yun, di ba? So, ibig sabihin, pag mas nakilala pa natin o mas naunawaan natin yung karakter ng ating Panginoon, karakter ni Jesus Christ, mas marirealize natin yung mga mali sa ating buhay. Mas marirealize natin na dun na kailangan pala natin na mas maging katulad ang Panginoon. And sabi nga, di ba, yung character development, yun yung isa sa mga pinakamalaking o pinakamagandang bagay na pwede nating mairegalo sa ating sarili. Kasi itong character development natin, dito natin talagang makita kung tayo ba ay, kung kilala na ba talaga natin ang Panginoon. And isa pa, dito sa character development na to, hindi lang yung sarili mo yung mababago mo, kundi pati na rin lahat ng mga nakapaligid sa iyo. So, kung ipinapanalangin niyo po ngayon mga kaibigan na kayo po ay magkaroon ng mabuting pag-uugali, simulan na po natin ngayon sa pamagitan po ng pagtitiwala doon sa panalangin na yun. At lalong higit, syempre, kilalanin natin yung karakter ng ating pong Panginoon. And gusto ko lang din i-share, isa sa mga life applications na pwede nating magkaroon tayo ng waiting time. Mag-antay tayo ng mayroong pasensya. Kasi sabi dito, hindi naman po laging oo agad ang sagot ng Panginoon. Pero, laging nasa timing ang ating pong Panginoon. Kaya naman kung kayo po ay mayroong mga prayer ngayon na inaantay, may mga prayer kayo na sa tingin nyo ay hindi na sinasagot ng Panginoon, marahil nasa preparation time lang tayo. Marahil tayo po ay, kumbaga, inihahanda lang ng Panginoon para pag dumating yung time na sinagot niya na yung answer natin, ay magiging ready na tayo. And at the same time, tayo ay mayroon na or ready na tayong tanggapin yung blessing na yun. Kasi may pagkakataon sa buhay natin na pag hindi tayo ready or hindi tayo na-prepare ng maayos doon sa answered prayer natin, pwedeng mabaliwala lang yung answered prayer natin na yun. So, maybe nasa waiting time tayo ngayon, pero makikita natin at the end of the day, or at the end of dun na ma-receive na natin yon, kaya pala ito yung time na binigay sa akin ng Panginoon dahil ready na ako. At dahil kaya ko nang i-receive ng maayos yung blessing na yon para sa akin. Pagdating dyan mga kapatid, mga kaibigan, sa prayer po natin na hindi pa nasasagot ng ating Panginoon Diyos. Diyan din po pumapasok yung ating pong character development na yung pagiging patience po mga kapatid. Tayo po mga Pilipino, talagang ang iba po sa atin ay may maikling pasensya, konting
konting abala lang, konting paghihintay lang, ay talagang nagiinit na parang hindi makapaghintay. But then, sa atin po panalangin mga kapatid, dito po mas nahuhubog yung ating pong karakter, yung ating pong paghihintay. No? Bagaman, yung ating paghihintay, kung sa iba nga, nakapaghihintay nga tayo sa ating pong mga supermarkets, nakapaghintay tayo sa ating pong mga ATM banks, nakapaghintay tayo, di ba? Pumipila pa tayo, nakapaghintay pa. But then, yung ating pong panalangin na it took year or decades, magkaroon tayo ng patience na hintayin natin. Kasi sabi nga ni Sister MJ na doon tayo sinusubok ng Panginoon Diyos. Doon tayo binibigyan ng, kumbaga, yung time na ready na ba itong tao na to na tanggapin yung kanyang prayer. No, sa ating pong buhay mga kapatid, yung pagiging mapagpasensya or pagiging patience po sa ating sarili ay malaking epekto na po yan pagdating sa ating pong buhay mga kapatid. Dahil sa pagiging patience po natin ay mas nakikita po natin na ganito yung pagiging karakter na ating pong Panginoong Diyos, na makikita sa ating buhay na yung pagiging mapagpasensya, no? Especially bilang Kristiyano, no, na tagasunod ng ating pong Panginoong Diyos. Then, ikaw, Sister MJ, baka may dagdag ka. Meron isa pa, kasi di ba napag-usapan nga natin na yung pananampalataya at panalangin, palagi yan silang magkasama. So, nasabi na natin kanina yung mga knowledge about doon. Pero alam niyo po mga kaibigan, minsan darating tayo sa point na babalik ulit tayo dun sa parang hindi nakalimutan na natin yun. Kasi minsan okay yung buhay natin, okay yung situation natin, or yung kumbaga sa life natin, makakalimutan ulit natin. Tapos, magbaback to zero na naman tayo. Pero normal lang po yun, mga kaibigan. Ang gusto ko lang pong ipaalala sa atin sa hapong ito, minsan, babalik tayo sa pinaka-start natin. Though, sabi nga natin, mahirap at sa simula. Pero, kung tayo po ay patuloy na magtitiwala sa ating pong Panginoon, ay didinggin niya po ang ating pong panalangin. And sabi nga din po dito, iwasan po natin yung pagdududa. Dahil daw po yung pagdududa, daw po yung minsan na pumipigil sa mga blessings na atin pong nare-receive. Alam niyo po, meron akong situation din dati na akala ko nun, kasi nagkaroon po kami ng financial problem before. And nakala ko talaga nun, hindi na namin mababayaran. Kasi parang sa akin, nung nasa college pa lang, parang ang laki-laki para sa akin nun, na sa tingin ko ay hindi talaga namin kayang mabayaran. Natatakot ako baka magkaroon kami ng problema in the future dahil doon, Pero sinabi ng Panginoon, di ka ba nagtitiwala sa akin? Parang ganun yung dating nung sa akin. And nakita ko po doon na yung kayang gawin ng Panginoon. Kasi alam niyo po, napakabuti ng Panginoon dahil after kong graduate, nagkaroon po kami ng mga problems pa din, pero dumating po kami din sa point na bayaran din namin yung mga utang namin na yun, Though hindi agad sinagot ng Panginoon nung time na nalangin ako at nagkaroon pa rin ako ng doubt sa Panginoon. Ilang years pa bago namin nabayaran yung utang na yon. Pero parang nung time na tinanong ko yung Panginoon na kaya ba ito bayaran talaga, Panginoon, ganyan. Parang naramdaman ko noon, sinabi niya sa akin, nagda-doubt ka ba sa akin? Ang dami ko nang nagawa para sa'yo, tapos magda-doubt ka pa sa akin. So, ganun yung experience ko noon. So, iwasan daw po natin yung pagdududa, po? And isa pa, gawin po nating daily habit yung ating pong pananalangin. Alam ko nabanggit na po ito ni Joshua kanina, Pero magandang paalala po sa atin ito na manalangin tayo hindi lamang po tuwing tayo ay may problema, tuwing tayo po ay nakakaranas ng mahirap na sitwasyon. Tayo po ay manalangin kapag tayo ay masaya, kapag tayo po ay nagkaroon ng experience with other people na matulungan natin sila. Kasi yung pananalangin, malaking tulong ito
para po sa ibang tao. And alam niyo po na nakadalaw din po kami sa isa naming teacher ng elementary kasi po ay siya ngayon ay merong cancer. And apat po sila sa isang hospital room. And nung pinanalangin po namin siya, tinanong din namin yung mga kasamahan niya kung pwede din ba namin silang ipanalangin. And alam niyo po yung tugon niya, at tugon ng mga kasama po niya, oo naman, bakit naman hindi? Gustong-gusto nga daw po nilang ipinapanalangin sila kasi nakakapagbigay ito ng peace, nakakapagbigay ito ng hope sa kanilang mga karanasan. And ganun din doon sa mga bantay nila. And natutuwa nga daw po sila sa tuwing may dumadalaw doon sa teacher namin na yun kasi nakakarinig sila ng mga prayers para sa kanila and mas lalo pang nagkakaroon sila ng hope na nakikinig talaga yung Panginoon sa atin pong mga dalangin. So, ang po sa atin sa oras na ito ay patuloy po tayong manalangin anumang sitwasyon. And lastly, yung gusto ko pong i-share sa atin, manindigan po tayo sa ating pananampalataya. Kahit wala po tayong nakikita pang resulta, patuloy po tayong magtiwala sa Diyos. Dahil katulad nga po ng mga napag-aralan natin ngayong oras na ito, na ang pananalangin ay mayroon dapat na pananampalataya. Ibig sabihin, tayo po ay manalangin sa Panginoon na para bang nire-receive na natin yung prayer natin na yun kahit hindi pa nasasagot. Dahil po ang Diyos ay tapat noon, ngayon, at sa susunod pang mga panahon. Kaya po sa oras na ito, tandaan po natin na ang pananampalataya natin ay talaga namang pagtitiwala sa Panginoon na kanyang dinidinig ang ating pong dalangin at kakamtin natin ito in His right timing. Ayan. So, maraming salamat, Sister MJ, sa mga experiences, yun na rin sa mga lifelong learners po natin na pwede din natin magamit sa ating pong buhay. And to wrap up po sa ating pong summary sa oras po na ito, ang chapter po na ito, mga kapatid, mga kaibigan, ay nagtuturo po sa atin na ang panalangin ay hindi lang po basta pakikipag-usap po sa ating pong Panginoong Diyos. Kundi, ito po ay dapat samahan po natin ng tunay na pananampalataya at may pagsunod sa Kanya pong kalooban. No? Ipinakita rin po dito, mga kapatid, na hindi lahat ng panalangin ay agad nasasagot. Hindi dahil sa hindi po nakikinig ang ating pong Panginoong Diyos, but then, kundi dahil meron pong kondisyon ang kanya pong mga pangako sa ating pong buhay. And, ang tunay po na pananampalataya ay matatag, hindi nagdududa, at nagpapatuloy kahit na may mga pagsubok na dumarating sa ating pong buhay. And ang panalangin po, mga kapatid, ay nagiging makapangyarihan lamang kapag ito po ay taos-puso, masigasig at may kasama pong gawa. So sa madaling salita po, mga kapatid, ang panalangin plus pananampalataya is equals to buhay na may kapangyarihan mula sa Diyos. Yan. So at ano-ano nga ba yung mga points po natin sa oras po na ito? Isa-isahin po natin yung mga points. Ang points po natin, una po is ang panalangin ay dapat meron pong pananampalataya. No, sabi po sa Santiago 1 verse 6, humingi siyang may pananampalataya at walang pag-aalinlangan. So ganun po tayo magkaroon ng panalangin po sa ating Panginoong Diyos. Na dapat po meron po tayong pananampalataya na wala pong mangyayaring o hindi masasagot yung ating pong panalangin kung hindi po tayo mag-take action po sa ating pong panalangin. So sabi nga doon is, sabi nga ni Sister MJ doon na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ayan. So second point po natin, ang panalangin ay dapat meron pong pagsunod. So sabi po sa 1 John 3 verse 22, tumatanggap tayo sapagkat tinutupad natin ang kanyang mga utos. So tinatanggap po natin ang biyaya na ating po Panginoong Diyos dahil sinusunod po natin ang kanyang pong kalooban o ang utos po niya. Kaya naman, yung ating pong mga doubt sa ating sarili na nagkakaroon po tayo ng pagsuway sa ating po Panginoong Diyos ay ito po ay nagiging hadlang sa ating po panalangin. Ganoon na rin ay nagiging hindi po pagsunod sa ating pong Panginoong Diyos. Kaya naman dapat po, mga kapatid, ay magkaroon po tayo ng panalangin may pagsunod sa kalooban po ng ating pong
Panginoong Diyos. Pangatlo po mga kapatid, ang tunay na panalangin ay masigasig at hindi po sumusuko. So, nagkakaroon po tayo ng patience doon po sa ating panalangin. Sabi po sa Lucas 18 verse 1, dapat silang laging manalangin at huwag manghina. Huwag po tayong manghina mga kapatid sa ating pong panalangin na kung hindi man po ito kaagad-agad nasasagot na ating pong Panginoong Diyos. Or kung hindi man po ito nagiging kalooban sa ating sarili, ay ibigay po natin yung ating pong taos-pusong kalooban na desisyon na ating pong Panginoong Diyos. No? And ganoon na rin, ang ating pong panalangin ay tuloy-tuloy. Huwag po natin hayaan na sa loob ng isang araw or sa loob ng isang linggo, makapag-skip tayo ng panalangin. Alam niyo po mga kapatid na ang panalangin ay napakalakas, napaka-powerful po sa ating pong buhay. No? Hindi po natin alam kung ano yung magiging takbo ng ating pong buhay, but then dulong or ilapit po natin ang ating pong mga saloobin or ang panalangin na ilapit sa ating pong Panginoong Diyos. And pang-apat po, last po mga kapatid, is ang Diyos ang tumutugon sa tamang panahon. So sabi po sa 1 John 5 verse 14, kung tayo humihingi ayon sa kanyang kalooban, ay tayo ay kanyang diringgin. So atin pong hayaan na ating pong Panginoon Diyos na dinggin yung kanya pong kagustuhan sa ating panalangin, na wag po natin pangunahan ang desisyon ng ating pong Panginoong Diyos. But then, hayaan po natin na ang ating pong Panginoong Diyos ang siyang maglagay po doon sa ating pong right path na ating pong kinatatayuan mga kapatid. No? Sabi nga ay, ang ating pong prayers ay nasasagot minsan ng no, wait, or better. So, mas maganda po na tayo magkaroon ng wait doon po sa ating pong prayers na hindi pa po natin natatanggap or pinagkakaloob ng ating pong Panginoon Diyos. Doon po sa ating pong mga napakinggan, sa ating pong mga personal life applications po mga kapatid, nawa ay tayo pong lahat sa tanghali pong ito ay nagkaroon ng personal reflection na kung paano po ang pananampalataya at panalangin ay hindi po dapat nawawala sa ating pong buhay. Kaya naman ang challenge po sa atin ngayong linggo, ngayon sa isang buong linggo mga kapatid, magkaroon po tayo ng 7-day faith prayer challenge sa ating pong sarili, sa ating pong buhay. No? Manalangin po tayo araw-araw ng taimtim. Although, samahan po natin ito ng daily routine. Maglaan po tayo ng, although kahit konting time, but then, kung ito po ay atin pong maisasanay sa atin pong personal life, ay ito po ay magiging tuloy-tuloy hanggang sa tayo ay lumakas yung ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoon Diyos. And, another challenge po is, yung ating pong prayers, ito po ay atin pong piliin mga kapatid na huwag po natin hayaan na maging makasarili lamang, but then hayaan po natin na ang mag-benefit ay hindi lamang ang ating sarili, but then yung ating pong Panginoong Diyos ay atin pong mailuwalhati. No? And samahan po natin mga kapatid ng action at pagsunod sa kanya pong kalooban. Huwag po natin hayaan na hintayin lamang yung biyayang ipagkaloob ng ating pong Panginoong Diyos kung hindi lamang tayo mag-take actions. Dahil nga, sabi nga ay dun sa pananampalatayang walang gawa ay patay mga kapatid. No? And ang last na tanong sa atin po mga kapatid, bilang panghuling tanong sa hapon pong ito, sa tanghali pong ito, yung panalangin ko ba may kasamang pananampalataya at gawa? So, kayo na po makakasagot niya mga kapatid sa inyo pong sarili. And I hope and I pray na sa oras po na ito, yung atin pong panalangin sa ating pong personal life ay mas lumago, ganoon na rin yung ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoon Diyos. Ikaw siya, may dagdag ka ba? Marami na tayong natutunan sa hapong ito, no? And pwede din po nating idagdag yung magkaroon tayo ng isang tao na pinapag-pray o di kaya naman sa mga susunod dadagdagan natin ng 2, 3 o 4. So
marami pa rin po tayo mga pwede pang matutunan, and pinaka-importante po ay mag-aral din po tayo ng salita ng ating Panginoon. And so kami po ay nagpapasalamat na makasama po namin kayo sa oras po na ito sa inyong pong tahanan via radio, ganoon na rin sa ating pong Facebook Live na makasama po natin sa talakayan ngayong oras. And nawa, sa pagtatapos po ay atin po itong i-end sa ating pong closing prayer. And last po, inaanyayahan ko po ulit kayo sa susunod po na linggo na makasama po ulit namin kayo sa susunod po na talakayan sa ating pong pag-aaral ng napapanahong mensahe may kinalaman sa kung paano po tayo mapalapit kay Kristo. Kaya naman, sa ating pong pagtatapos, tayo po ay magkaroon ng panalangin. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, Diyos ka po na makapangitin sa lahat. Sa oras po na ito, Ama, amin pong isinisurrender ang aming pong buhay sa inyo. Gamitin niyo po kami bilang instrumento niyo, Ama, na maging biyaya sa iba, gawin na rin sa inyo pong banal na harapan. Gamitin niyo po kaming instrumento sa pagpapalawak ninyo pong banal na gawain. Ama, idinadalangin po namin ang amin pong mga listeners via online sa kanilang mga tahanan. Naway sila pagpalain, bigyan ng mga nagumapaw ng biyaya. Ganoon na rin ang kanilang mga trabaho kung saan man sila nag-work. Ang kanilang mga hanap buhay, ang kanilang mga personal na gawain. Ang mapagkalooban niyo po sila ng inyong pong banal na anghel na siyang kanilang magiging guide sa kanilang pong mga personal na gawain. Ganoon na rin, naradalangin po namin ang inyong pong banal na espiritu na ipagkaloob niyo po sa amin. Idadalangin din po namin, Ama, ang radio station po na ito na patuloy niyo pong ginagamit sa pagpapalawak na inyong pong banal na gawain. Simula sa head hanggang sa lahat ng bumubuo ng radio station po na ito. Maraming salamat, Ama, sa inyong pong patuloy na salita na nagtuturo sa amin sa kung paano po kami manalangin ng may tunay na pananampalataya. Patawarin mo po kami, Ama, sa amin pong mga kakulangan kung saan niyo po kami nasumpungan ng kulang at nagkasala. Tulungan mo po kami, Ama, na maging tapat po sa inyong pong banal na harapan. Hindi lamang sa aming pong salita, kundi ganoon din po sa gawa. Bigyan mo po kami, Ama, ng lakas na magtiwala sa inyo kahit hindi namin agad ito makikita. Naway maging buhay ang aming pananampalataya at maranasan namin ang inyong pong kapangyarihan sa aming pong buhay. Maraming salamat, Ama, na diringgin niyo po ang aming mga panalangin. Ibinabalik po namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.